Yon. I'm back and you are there again. Salamat kung nandiyan ka, guys. Nanonood ka. Ka-Peders, no? So, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sunday na naman, September na. Alam na natin, guys. Matik na, boy. You better watch out. You better watch now. You better watch now. It's coming to town. Santa Claus is coming to town. Kinantahan ko na kaya, guys, ha. Alam niyo na kasi bare months na, malapit na magpasko, guys. So yun, guys, isang topic na naman yung pag-uusapan natin ngayong araw na to, no. So ang topic natin ngayong araw na to, madali lang, no. Anong klase ka bang mag-iibon? So meron tayong mga klase ng mag-iibon, mamaya i-topic kung nasa kang category, no, kung number 1 o 2 o 3. So mamaya pag-uusapan natin yan, sana ipagpatuloy nyo yung video para mapanood nyo. So lahat ng i-share ko dito, no, ano lang, disclaimer lang po, no, based on my experience lang to, no. Kung may mga mali or ano, sa experience ko lang talaga to, guys. So yun lang, guys. So pero bago tayo mag-start sa ating video, sa ating topic, magpapa-shoutout muna tayo sa mga last na nakapanood at naka-appreciate ng ating mga videos. So yun, guys, shoutout kay Boss Marvin Lariestan. Yan, boss, salamat sa suporta. Happy breeding po. Sana maging successful ang pag-iibon ninyo dyan, sir. At syempre, isa pa sa ating Peders, no, kay Boss Reynan Ponce. Solid, guys. Yan, si Boss Reynan Ponce, guys. Salamat sa ating sa suporta niyo po sa pag-like, sa subscribe ng ating video sa YouTube, no. So yun, guys, dalawa lang sila, guys, na nagpa-shoutout sa ating video, no. So okay lang yan, kahit pa konti-onti, makakausad. At susunod na mga video, sa mga gusto magpa-shoutout sa atin sa next video, next Sunday uli, no. So i-comment nyo lang dyan, kahit wala laking comment about sa ating topic. Basta, ano naman dyan, comment nyo lang kung gusto nyo magpa-shoutout para susunod video, ma-shoutout ko yung, ano nyo, yung pangalan nyo, saka yung mga ibunan nyo, guys. So yun, guys, tara na, tayo na mag-proceed sa ating topic ngayon. Magandang topic to, guys. Sana panoorin nyo hanggang dulo kung anong klase kayong mag-iibon sa panahon na to, no? Sa oras na to, sa araw na to. Kung nasaan kayo banda na kategory na yun. Yun lang, guys, maraming salamat. Ingat kayo, panoorin nyo yung video natin. At like kayong nasa mabuting kalagayan. Huwag nyo rin kakalimutan na i-hit yung notification bell at i-follow, i-subscribe ang aking YouTube channel. Yun lang, guys. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless. Happy Sunday. Sunday. Bless. Sunday. Yon, guys, no. Kakatapos lang natin magpa-shoutout. Sa gusto, magpa-shoutout, no. So let's go na sa ating topic, guys. Ano ba? Saan ba kayo nabibilang o klase na mag-iibon? Sinasabi ko sa inyo dyan sa pin natin, no, kung anong klase kayo mag-ibon, kung anong kategory kayo nabibilang sa ano na to. Simulan na natin. Ang una, hobby lang or alaga lang sa bahay para may libangan. Isa ba kayo dyan, guys? Actually, guys, based on my experience, no, yung nag-aalaga pa ako ng ibon, yung unang pag-aalaga ko is ito lang yung nasa mindset ko yung time na yun. Yung tapang alaga lang sa bahay. Tapos tipong libangan ko lang. Kasi kung di nyo may tatanong, guys, no, nag-start ako ng pag-iibon is pandemic days, no. Kaya wala tayong magawa nun. Kaya na-try natin na mag-alaga. Kasi may nag-ingayo rin sa akin na katrabaho ko yung time na yun na nag-handfeed. Na-try ko daw mag-alaga ng ganitong klaseng ibon. Kaya ako yung time na yun talagang hobby lang. O ikaw ba yun, guys? Na yung talagang tipong pag-aalaga lang, tamang nagandahan lang kayo, tapos gusto nyo na may alaga, or gusto lang ng mga magulang nyo, gusto lang ng kapatid nyo na may alaga kayo sa bahay na ganitong klaseng ibon o Alps 2, di ba? Nagustuhan nila. So yun, guys, no, alaga lang o hobby na gusto nyo na number 1 na kategorya natin kung nandyan kayo. Yung tipong gusto nyo lang makita araw-araw magpakain ng ibon o mahilig kayo sa mga may pakpak na klase ng ibon, no, yung mga ganun, no. Kaya hobby lang yung gusto nyo, tapos hindi pong alaga lang sa bahay, yung tipong hindi nyo iniisip na dadami to, ganun. Yung tipong pag nangitlog, okay lang, pag hindi, okay lang. Kaya bibili kayo ng hindi nyo alam kung lalaki, babae. Basta ang mahalaga, meron kayong ibon doon na nakasabit sa bahay ninyo, no. So nandun ba kayo, guys, sa kategorya na yun? I-comment nyo yan dyan, guys, kung nandyan kayo. So magtungo na tayo sa number 2 natin na category.
Ito bang klaseng ibon kayo? Number 2. Number 2 is hobby plus business na rin, no? So dito pumapasok ako. So yung una, doon tayo sa sa hobby lang, alaga sa bahay. Pero yung napagtanto ko na pwede rin palang kumita dito sa pag-iibon, bakit hindi, 'di ba? Pwede nating ipagsabay yung pag-hobby natin sa yung pag kumikita tayo sa larangan ng pag-iibon, no? Alam ng marami yan, yung mga veterano diyan na ganito yung ginagawa nila. Kasi nga, syempre, hindi rin biro yung patuka na binibili natin, yung vitamins. Lalo na kung dumadami na yung alaga ninyo, guys. Actually, okay lang naman doon ka sa hobby parts o alaga lang sa bahay. Kung isa lang o one pair lang o two pairs. Pero once na dumami na yung ibon ninyo, yung alaga nyong pair sa bahay ninyo, no? So talaga medyo mabigat na rin yung patuka niya kasi marami na kayong pinalagaan. So ikaw ba yung klase ng na mag-iibon na nandito sa part na yon na tawag dito? Na alaga or papunta pa lang sa pagiging business, no? So, pwede nyo gawin yan, guys, kung talagang tutok kayo sa ibunan ninyo. Kung may oras kayo. Kasi syempre, pag business din, yung kailangan nyo tutukan yan. Kasi hindi naman pwedeng wala kayo sa bahay. Or else, meron kayong tauhan na magbabantay kung malaking ibunan yung gusto nyong gawin, no? So, syempre, kailangan yung pag-aralan yan, guys. Hindi nyo rin basta-basta papasukin yung pag-iibon. Kasi may presyo talaga. Kailangan nyo mamuhunan sa mga ibon na gusto ninyo na mutation. Kaya dapat pag-aralan ninyo din kung ano yung mga trending or mga ano pa ngayon, yung mga alaos na aqua, no? So, doon kayo sa mga ino. Ang suggestion ko, no, para hindi masayang yung mga pinundar nyong puhunan, no? Para at least meron pa rin kayo makukuha pagdating sa buying, no? So, yun lang, guys. Nandito pa kayo sa klase na yun na kung hobby plus business na rin, no? So, maganda rin yan, guys, kung gusto nyong gawin yan sa bahay nyo, no? Unting, income na din, tapos kung may trabaho pa kayo, pwede naman, guys, pwede nyo pagsabayin yan, guys. So, next tayo, guys, susunod natin is yung klase ng ibon, klase number 3. Ito, guys, yung pinakamalupit yung number 3, no? Sana hindi kayo nandito. Kung nandito man kayo, okay lang yun, kasama na yun sa larangan ng pag-iibon. Kaya nga yung parang challenge sa pag-iibon ng mga veterano. Okay, magtungo na tayo. Number 3. Number 3, buraot na mag-iibon. Toxic sa larangan ng ibon. Ouch, guys. Sana hindi tayo nandito sa number 3 na klase ng mag-iibon, no? Kung papasok man kayo sa pag-iibon, sana iwasan nyo to. Pero sabi nga nila, hindi talaga maiiwasan yung gantong klase ng mag-iibon. Or sabihin na natin na papasok ka tapos newbie ka, wala kang alam, tapos bigla kang ganito papasok. Diba, guys? Actually, naranasan ko rin to yung mga time na to. Siyempre, hindi naman kagad may budget ka, may pera ka. Pero siyempre, kailangan mo respetuhin yung breeder na pag-iingkwaran mo. Kasi nga, hindi lang yan basta puhunan, guys, yung yung ginugol nila yung pera na ginamit nila dyan sa pagbibili sa Ang pinaka-importante doon, guys, para sa akin na based on experience is yung oras, yung ginugol nila para dyan sa ibon na yan. Saka yung tiwala nila sa ibon nila, yung pag-iintay nila, hindi lang basta-basta isang araw, malaki na yan, di ba? May process yan may buwan yan, paalagaan, itlog pa lang, hanggang maging inaka, hanggang lumaki, di ba? So, lahat yun pagkadaanan ng breeder, guys, kung talagang magiging successful ba, mag-survive ba yung ibon na yan, yung inakay na yan. So, yun, guys, sa mga newbie, no, sa mga mag-i-inquire o kung gusto nyo bumili man sa mga breeder, pag nag-inquire kayo, sana tawag dito, kung hindi nyo kaya yung price na ibibigay ng breeder, sabi nga nila, ibon ko, presyo ko. Tama yun, guys. Walang problema doon kasi ibon nila yun talaga. Kasi sila nga yung namuhunan, sila yung nag-alaga, guys. Kung hindi nyo kaya yung price na binibigay or kung gusto nyo naman tawaran, kung may tawad naman talaga, nagpapatawad siya, hanggang doon na lang, final na yun. So wala na yun, guys. Huwag nyo pipilitin, guys. Kasi presyo nila yun, guys. Yun, presyo nga nila yun, guys. Tapos balang araw, ma-realize nyo rin yun kung nandun kayo sa business, tas hobby. Na may experience rin yan pag dagdaanan yan na pag may bumili sa inyo, may bubura out sa inyo, di ba? So may experience niyan na ganito pala, no, pag may ibong ka, kailangan presyo mo talaga.
So yun guys, so sana hindi kayo nasa hindi tayo lahat or sa mga mag-ibon na nandiyan na nanonood. No? So sana hindi tayo nasa part na ganito, nasa number 3 na may nakalagay diyan na sa lahat ng aspeto. Meron din kasi mga breeder o wag naman di na natin sabihin kung sino-sino man 'yon. Sabihin na natin lahat ng negative about sa pag-ibon, yung mga buhay karga, tapos bibigyan ng mga split kung ano may mga post, 'di ba? Ganun, post dan, post ino. 'Di ba? So, sa mga breeder naman 'yon na nakakapanood, no. So, iwasan natin yung gano'n na bibigyan natin ng sariling parang sisiraan natin din yung mga sarili natin, no, na lolokohin natin. Actually, una mong niloko yung sarili mo bago yung ibang tao, no. So, iwasan natin magkarga sa mga ibon na gano'n, no. Na bibigyan niyo ng ganito, tapos aasa yung breeder, lalo na tapos mga newbie, yung mga napagbigay niyo, kawawa naman, 'di ba? So sana hindi natin iwasan natin guys yung sa number 3 na pagiging ganito sa lahat ng aspeto, si boy karga, tapos may buraot days, tapos ano ba bang mga negative sa pag-iibon. I-comment niyo diyan guys kung ano pang meron dito sa number 3 na buraot days, no? Buraot at sa pag-iibon na yung tarang hindi siya dapat gawin natin, no, sa pag-iibon. Alam ko marami pa kayong experience diyan sa mga breeder na experience niya sa pag-iibon. I-comment nyo dyan guys kung ano pa yung mga, kasi sa akin nga, based on my experience din sa mga nakikita ko sa pag-iibon. Parang 3 years na yata ako mahigit na nag-iibon. So ito pa lang yung mga na-experience ko sa negative side ng pag-iibon, no? Yung mga nagbo-boy karga. Siyempre makakaawa ka din talaga sa mga nakakargahan ng mga ibon. Aasa kasi yung tao. Tapos matagal na hinintay, tapos yung pala parehas na kaya parehas na kak, 'di ba? So mahirap 'yun guys. So wala pa lang karga, naghihintay ng red eye, wala naman pala. So nakakaawa naman yung mga mga nakabili sa iyo, 'di ba? Yung mga nakabili sa iyo. Lalo na yung mga baguhan sa larangan ng pag-iibon. Kaya minsan yung mga iba na negative na, kaya minsan ayaw na lang mag-ibon. Ayaw na lang i-try uli yung pag-iibon kasi nga larangan ng ibon medyo madungis nga daw. Kaya iwasan natin to guys, yung number 3 na to. Pero guys, ang akin, suggestion ko sa inyo, sa mga newbie or sino man sa inyo, kung bibili man kayo sa trusted na syempre. Sa trusted na, yung kilala na mag-iibon na alam na nila yung gagawin sa pag-iibon, no? Yung bibigay sa inyo, kilala ninyo. Kaya para wala nang problema sa mga ibon na kukunin ninyo. Yun lang guys, no? Sa susunod, tika lang, natin, yung isa-isahin natin, no? Una, hobby lang, tamang alaga lang sa bahay, libangan lang. Doon ba kayo guys sa side na yon? O yung tipong alaga lang kayo, gusto nyo may minarinig lang sa bahay nyo? O yung number 2, hobby plus business, no? So ito yung side na maganda guys, yung 1 saka 2. Pwede nyo tularan to guys, puntahan nyo tong dalawang to. Pero para sa inyo, kung gusto nyo talagang hobby plus business, maganda rin yan guys. Basta wag lang tayong yung tabang lalaki yung ulo guys, yung tipong balikan natin, di ba sabi nga nila, di ba parang hindi ka makakarating kung saan ka man, di ba? Yung patutunguhan mo, di ba? Marunong kang tumanaw kung saan ka galing, di ba? Parang ganun yung guys eh. So, hobby plus business, number 2. Tapos yung number 3, ayan, buraot na mag-iibon. Tapos, sa larangan ng pag-iibon, wala talaga. Sana wag kayong pumunta doon guys sa, sa side na yun, no? Yun lang guys, no? Comment nyo kung ano yung side kayo ng pag-iibon dyan. Kung number 1, number 2, number 3, o kung meron pa man na klase ng mag-iibon dito sa Pilipinas, no, i-comment nyo dyan sa natin sa comment section. Yun lang guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo ng klase kayong ibon, mag-iibon. Maraming salamat kung nandito pa naman kayo sa oras na to, nandito pa kayo, panood nyo pa, maraming salamat. Ingat kayo palagi, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe, like, share yung video natin guys, para marami pang tutunan yung iba na mag-iibon, no? Para maalaganap din natin yung mabuting pag-iibon sa kalakaran ng Pilipinas, no? Para bumalik ulit yung sigla sa yung mga presyo ng ating mga ibon, no? Yun lang guys, maraming salamat. Ingat kayo palagi, happy breeding season na. Sana maging successful tayo lahat sa pag-breed. Yun lang po, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless. Out. I'm back guys. Nakita nyo na yung anong klaseng tatlong klaseng mag-ibon na meron ngayon sa Pilipinas. Kung ano dyan kayo, kung wala man kayo, i-comment nyo dyan kung anong klase kayo mag-ibon. Kung may kulang akong sinabi, i-comment nyo dyan guys. Kasi di ko pa
halos lahat na experience. Kasi syempre 3 years pa nga lang, di ba sabi ko sa inyo na nag-iibon ako. So kayo na bahala dyan guys, comment nyo sa comment section natin kung ano yung mga kulang na klase na mag-iibon na meron kayo na na-encounter o kaibigan ninyo o sino man sa inyo na experience nyo no, sa pag-iibon natin no, sa mundo ng pag-iibon. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi, happy breeding. Susunod na video natin, huwag kayong mawawala guys, abangan ninyo next Sunday. Every Sunday mag-upload tayo ng mga video natin. So baka next na meron tayong paparapol guys. Basta abangan ninyo. Meron ako ditong isa na nasa flight cage, walang kasama malungkot baka naisip ko na iparapol na lang yun. Ano yun? Ino lang yun guys, mga gusto magkaroon ng mga ino no. Antabayan niyo lang yung YouTube ko, lagi niyo suportahan guys. Abang-abang kung paano natin ipaparapol yun, yung ibon na yun na gusto nating ibigay para sa inyo guys, sa mga supporter ko dyan no guys. Yun lang guys, maraming salamat. Palagi huwag yung kalimutan na subscribe, i-hit yung notification bell at i-follow ang aking YouTube channel guys. Maraming salamat. Thank you kayo palagi. Happy breeding, happy Sunday sa inyong lahat. Maraming salamat and out.